Napakaswerteng araw po muli sa inyong lahat mga kasim like-minded. And once again, ako'y nagpapasalamat dahil nandito po tayo muli sa ating panibagong vlog or content na i-share ko sa inyo tungkol nga po dito sa libro na Jesus, My Autobiography Vlog. At yun po, magiging topic na po natin ay part pa rin po ng chapter 10, Teaching. Pero po, ang title niya ay Translating the Message. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone! Once again, this is Rudy Caserna. Ako po yung muling nagpapasalamat sa inyo dahil patuloy po kayong sumusubaybay o inaabangan itong mga sinishare ko sa inyo tungo nga po dito sa Jesus, My Autobiography na vlog. At yun po, ang magiging topic natin for today ay tungkol po sa translating the message. Kaya yun po, babasahin ko siya and then after ko siyang basahin, ipapaliwanag ko naman po siya sa inyo in Tagalog na kung saan lahat po ng ating mga kapwa Pilipino ay makaunawa. Okay po? Sabi ni Jesus Christ ay ito po. We sat together wondering what we should do with this transformation. It was a magnificent event, this awakening that had happened, and we began to speak about sharing the wisdom and information coming to me and through me. Umupo at nag-usap si Mary at si Jesus Christ. And then, pinag-uusapan nila kung anong gagawin nila sa mga impormasyon na nakukuha o natadownload na Jesus Christ kasi talagang yung wisdom is tumutuloy-tuloy na lang sa kanya sa pagkatao niya The way it felt was the information was coming to me. Ramdam na ramdam niya kasi yung information is talagang nanggagaling na sa kanya. Kaya pala sinasabi na ang katawan natin to is a communicating device for God. So once na open up pala talaga tayo, na umabot na tayo sa point ng Christ consciousness, itong katawan na to, makikita mo na, ito na, itong sinasabi ni Jesus Christ na, the way it felt was the information was coming to me. Ayan. And then sabi niya, and I was required to share it. Ito rin po. Meron po kong ka-sharing before sa TikTok at ito yung kuya niya. Kung nanonood ka ngayon, isa sa mga apprentices ko rin po, ay si Brother Rafi. Meron siyang kuya, si Brother Fred. Sabi niya sa akin, kapag ikaw ay naging aware talaga sa law of attraction, there is something in you that you really have to share it. Ito po yung nangyari sa akin kasi back then na nag-umpisa pa lang ako, tinignan ko rin kasi sa YouTube channel, lalo na sa Tagalog, wala po nag-share ng law of attraction. Kung meron man yung parang old law of attraction na may mga edad na, yung nagtuturo, pero iba yung turo nila doon. It's like a documentary din siya na iba't ibang klaseng mga tao. Kaya inumpisahan ko siya. Nung inumpisahan ko siya, noong 2018 ng December, doon na. The rest, nagkasunod-sunod na lang afterwards. Yun po. Kasi talagang sinerch ko siya na maigi Law of Attraction Tagalog version, wala po nagpaliwanag. Ayan, so pinaliwanag ko siya kasi talagang nakita ko gumana siya, ang dami nangyari sa akin. Then after nun, marami na pong nanood. Kaya po, karamihan sa inyo, ay for sure maring nanggaling doon at ngayon umabot na po kayo dito. Anyway, tuloy tayo. We discussed this idea of thought creating and that the world reflected back to us exactly what we are doing. Pinag-usapan daw nila na yung idea, yung mga naiisip natin o ginagawa natin dito sa mundong to ay reflect, bumabalik sa atin saktong-sakto kung ano man ang ginagawa natin. So, I began to come up with parables. Sabi ni Jesus Christ, naggawa siya ng mga parables, yung mga iba't ibang klaseng salita, mga stories that human beings living simple lives could understand. Parables or stories, gumawa siya ng, sabihin natin, yung nile-level down yung mga stories o yung mga words na kailangan niyang gamitin para yung mga taong namumuhay lang ng simple ay maintindihan nila ito. Ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo sa una. Babasahin ko, and after ko basahin, ipapaliwanag ko siya sa level ng Tagalog na kung saan low level para po maintindihan po ng kahit sinong taong manonood. At yung nangyayari po sa akin, every time nagpapaliwanag ako, automatic parang meron akong nadadownload na information na para ipalawak ko siya upang maintindihan po ng ating mga kapwang Filipino na nanonood dito. For I was dealing with downloaded information that was pure and uncontaminated but somewhat sophisticated in its concepts.
So kaya kailangan gumawa ni Jesus Christ ng stories o mga parables kasi nga hindi lang dahil sa simpleng tao lang ang pinapaliwanagan niya, mga namumuhay, kundi kasi yung mga information na nadadownload niya from the source ay uncontaminated, hindi madumi, galing nga sa spirit yon, walang ego, pure siya, ngunit sophisticated yung mga concept. Meaning parang ang hirap ba nung mga sabihin natin rules and regulations o sabihin natin yung mga konsepto o kung ano yung mga gagawin, parang ang hirap niya ipaliwanag. In that time and place, we dealt with ordinary working people, uneducated in most senses. Kasi nung time na yon, kung isipin mo nga naman, kung ikaw ay well-wisdom, magandang mga wisdom mo, lagi ka nag-aaral, lagi ka nagbabasa, mataas yung vocabulary mo, kung pumunta ka sa mga taong magsasaka lang, diba? Pumunta ka sa mga taong simple lang ang pamumuhay, mga uneducated, hindi ganun nag-aral, kumbaga natuto lang din sa farm, ganito ganon. So paano niya ipapaliwanag to? Kaya po sinabi ni Jesus Christ dito, ang dinidil nila ay mga ordinaryong tao lang at uneducated most. They were people who struggled to survive and who worked in fields, in stores as laborers. Ito yung mga taong nag-struggle mag-survive, na mabuhay lang. Nagtatrabaho sila sa mga fields, sa mga tindahan, at mga laborers. Which is hanggang ngayon, marami pa rin naman pong ganyan. And as mothers and fathers, at mga magulang din, no? Nanay, tatay. We dealt with people who were not necessarily spiritually educated. Kaya yung dinidin nila, yung mga taong hindi naman necessary na educated, umialam sila sa spirituality. You must understand, I was serious student of spiritual texts for my entire life. So kailangan daw po nating maunawaan na kaya po pala naging ganyan si Jesus Christ kasi sobrang seryoso si Jesus Christ pagdating sa spiritual text sa buong buhay niya. This was my passion. I was very well read. Ito po yung passion niya. At grabe pala siya magbasa ng libro. Ito na po mga kasing like-minded ang sinasabi ko, simulat sa pool, sa law of attraction pa lang kung bakit ko po kayo pinababasa ng libro. Si Jesus Christ itself, sinabi niya, I was very well read. Pero ito ay spiritual text. Kung ano man ang tahak mo sa buhay mo, ano man ang gagawin mo, kung ikaw ay very well read dyan, for sure ako, you will become what you think about. Mangyayari sa'yo kung ano yung nababasa mo. Hindi perfectly kung ano ang instruction sa book is yun din ang mangyayari sa'yo, kundi kung ano ang similar, bibigyan ka ng experience niyan sa buhay base sa binasa mo. And then dun sa experience, dun ka mas lalong mag-grow at papasok yung sinabing knowingness. At kaya ganito kung magpaliwanag sa inyo, dahil sa dami ng mga nabasa ko na to, na yan, ang dami nitong pinakita din sa aking real life experience. Nung nakita kong real life experience, i-connect ko yung kung anong mga natutunan ko dito at yun po ay dinadagdag ko sa inyo at ngayon ipinapaliwanag ko. Ngayon, magbabasa ka na po ba ng book araw-araw? It's your choice. Okay, tuloy tayo. I was very well educated in that sense. So, sa pagbabasa lang ng libro pagdating sa spiritual, sobrang very well educated si Jesus Christ. I had spent years and years connecting to non-physical energies that had been informing me of truths and principles. So I was relatively sophisticated in this area of study. So sobrang daming years din na connected si Jesus Christ. Kaya siya ay very sophisticated. Kumbaga, siguro kung nabutan natin siya, nung nabubuhay pa, hindi rin siguro natin siya magigets, no? Kung babanggitin niya sa atin yung pinakamalalalim na words na binibigay sa kanya ng Spirit nung unang panahon na yan. Lalo not before, wala pang dictionary. Di ba? Nakakuha niya po yung point. Lalo pat kung paano kung ito, walang mga YouTube, wala tayong masa-search na Google or what, wala. Paano mo maintindihan yun? Kasi, ito para sa mga
hindi nakapanood ng mga previous vlogs ko bago tong spiritual na to. Meron din ako mga spiritual na ginawa before. At ito yung tungkol sa sinasabing paano ba nakikipag-communicate sa iyo ang may kapal. 4 po siya, 4 na way. Una po, ang pinaka way of communication talaga ng may kapal ay feeling. Feeling talaga natin. Kaya nga itong katawan na to, itong nakakaramdam, kaya nga sabing, your body is a communicating device for God. Ang katawan ay isang parang cellphone na pang-connect o pang-tawag para makausap ang Diyos. Kaya nga sabi din, the feeling is the language of our soul. So ang lengguwahe ng soul mo o ng spirit mo ay yung nararamdaman natin. So kung hindi ka niya makuha sa feeling, sa pakiramdam, saan ka niya idadaan? Idadaan ka niya sa sinasabing images, pictures. Ayan, dadaan ka sa mga nakikita mo. Bibigyan ka niya ng mga signs, mga ganyan. Makikita mo, ano yan? Kung hindi ka madaan sa mga ganyang pictures, idadaan ka saan? Panaginip. Kasi ito po, pag kayo ba'y nanaginip, ang nakikita nyo ba ay mga numbers? Mga parang sulat-sulat? Hindi, di ba? Ang nakikita nyo sa panaginip ay isang pictures o parang movies na nakikita mo. Ayan, so dyan ka muna idadaan nila kung hindi ka makuha sa feeling. Okay, kung hindi ka madaan, dito naman sa pictures na to, sa panaginip, hindi mo maintindihan. Okay, anong next na gagawin nila sa'yo? Bibigyan ka ng grand experience. Bibigyan ka nila ng experience para maintindihan mo. Okay, so may mga tao naman na ang dami ng experience na pinagawa, binigyan na ng picture para maintindihan, hindi pa rin matanggap, hindi pa rin naniniwala, binigyan na ng experience, hindi pa rin naniniwala, ang kulit pa rin talaga, nagkasakit na nga, binibigyan na edukasyon, pinanood na nga, ginagawa pa rin yung mali, tuloy pa rin siya, bigyan na naman ng experience, wala, tuloy pa rin. Hindi talaga, as in ito, hindi gumagana, binigyan na ng feeling, lahat, feeling, pictures, panaginip, experiences, pero wala pa rin. Ang pinaka-lowest level of communication ay words. Bakit pinakamababa ang words? Ito ang last resort. Words. Pinapakinggan nyo ko ngayon dito. Ito ang lowest level of communication ng source. Bakit? Kasi ang word na salita, kahit salita, minsan dalawa ang ibig sabihin. Naniniwala ba kayo doon o hindi? Bibigyan ko kayo ng halimbawa para naiintindihan niyo po. Anong ibig sabihin ng salita? Nagsasalita. Ito lumalabas yung mga words, yung mga naiisip ko. Salita. Okay, salitang salita lang yan. No? Salitang salita lang yan. Tignan mo nadudugtong-dugtong, di ba? Salitang salita lang yan. Ang salita na sinasabing salita lang. Di ka pa ba nalilito? Tinutuloy-tuloy ko siya, pero yung intonation, yung way kung paano ko nilalagyan ng diin yung isang salita, pwede ka malito. Diba? Salita. Pag sinabi kong salita, 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 nag-iiba ang energy niya. Every time na pinopronounce mo, hindi ko pa alam kung paano mo iintindihin. Pag sinabi kong salita, ang salita ay ganito. Ano ngayon ang impact sa'yo kapag ganun? Diba? Kapag ganito ko, ang salita po ay ganito. Diba nag-iiba ang energy? Napapansin niyo po ba? Napapansin, yun nga, ang tanong, napapansin mo ba sa sarili mo? Na ganyan ka magsalita? Nasasabihin mo, ba't nagagalit yung kasama ko pag ako nagsasalita? Kasi hindi ka aware kung paano yung intonation, yung tono, kung paano mo siya sinasabi. Para sa'yo normal lang kasi hindi mo naririnig, hindi ka aware, hindi mo pinapakinggan yung lumalabas na tunog dyan sa tenga mo. Minsan sobrang irate ka, galit ka, inis ka, akala mo tama talagang ginagawa mo. But hindi mo alam, nakaka-offend ka na. And then, naalala ko lang tuloy bigla, yung palabas nila Babalo noon, na parang, hindi ko lang kung sino nagpapaliwanag, parang naiinis siya. Ano ba ganito, ganyan? Sabi, galit ka ba? Ay, hindi. Nagpapaliwanag lang. Yung gano'n, dinadaan ka sa ganyan. No, akala ko galit. Hindi sasabihin, hindi ako galit.
Hindi ako galit. Tandaan nyo to. Every time sumisigaw ang tao, there's no way na hindi siya nakakaramdam ng galit. O konting galit o pagka-ego. I've experienced this many times in my whole life nung hindi pa ako nag-spiritual. Dahil ako nagdaan dyan, punong-puno ng sigawan sa aming pamilya. And sasabihin nila, hindi ako galit. Paano hindi galit? Normal na yun sa kanila. Akala nila hindi sila galit, but actually galit sila. Kaya once again, words ay sobrang difficult. Kaya sinasabi ko sa inyo, sophisticated. Yan. Kaya ito nga sabi na sobrang sophisticated sa area of study si Jesus Christ pagdating sa spiritual. Kaya ito rin po yung nangyari sa akin. Naging sophisticated din ako. Ang dami kong binasa, inisa-isa ko, word to word ko. Nagdidictionary ako para mas maintindihan ko po siya na maigi. Tapos, alam mo yung isang word na sophisticated, pag dinugtong mo pa yung isang buong sentence, mag-iiba pa siya. Yan. Iba pa yung meaning niya. Akala mo yun lang yun, hindi pala. So, bakit ko po sinasabi to dito sa inyo? Dahil ito na rin po ay isang karugtong o karagdagang impormasyon sa mga bagay na hindi nyo po normally naririnig sa iba kapag sila ay nagtuturo. Dinidiretso lang kasi nila ang turo na parang nasa school. Alam niyo yung, okay, upo lang kayo dyan, makinig lang kayo sa kunong pinapaliwanag ko. Basta kung ano nang sinabi ko, that's it, period. No questions asked. Hindi ko nadadagdagan. Doon lang. Tuldok. Tapos. Kung ano yung nabigay ko sa inyo, yun na yun. Wala na. That's it. Yan. So dito, dinadagdagan ko para mas tumawak pa. Ngunit, sa mga taong hindi umabot dito, pinatay na to, ang challenge sa kanila, patience. There's no patience. But dito, sa video ko kaya mahaba siya kasi this is also a training of patience. Diyan mo makikita. Pag pinanood mo tong video ko, parang naiirita ka na parang gusto mong patayin agad, stop mo agad. I'm telling you, si ego yan. No patience. Hindi matuloy. Hindi matapos. Parang ayaw ituloy. Bakit? Parang may something kumukulo sa'yo dito na hindi mo maintindihan. That's ego. And then that is your opportunity to forgive. Patawarin niyo po ako kung ito yung way kung paano ko magturo sa inyo. Patawarin niyo po ako kung ganitong klase mong impormasyon ang ibinabahagi ko sa inyo right now. Okay? Tara, tuloy na tayo. Mary was not quite so, for she had not received the direct downloads I had. Si Mary ay hindi masyado kasi hindi siya nakaka-receive ng direct downloads tulad nung nagagawa ni Jesus Christ. Pero, siya daw ay very sophisticated din dahil we spent much time together studying yung mga spiritual books, material, nagdi-discuss sila ng material, and then kung anong ibig sabihin nun. Which is yung po yung ginagawa namin sa Rujik Divine Hub. Pinapalawak po namin yung bawat bagay na tututunan namin. Sinishare po namin para maintindihan po ng bawat isa at sa pamamagitan nun, kaya bumibilis ang proseso at pag-heal nung bawat isa, yung heal ng mind. And what the implications were. We also saw the rigid structures within the Jewish society that we live in. Nakita din nila yung mga struktura, rigid ng Jewish society at mga implications nila. There are many rules and there were fears about breaking these rules that were deeply embedded in the minds of the people. So dito, napakarami po rin palang rules sa Jewish before, back din nung panahon nila. And then maraming natatakot na baka ilabag mo to ay baka kunong mangyari sa kanila. Which is hanggang ngayon naman, ganun pa rin naman, di ba? Yung mga rules and regulations kayo sa parents nyo, sa magulang nyo, kung ikaw mag-isa, sa trabaho mo, na kapag ginawa mo to ay baka matanggal ka, mawala ka, itakwil ka. So those are fears. It's so hard na makalis doon, lalo't pag nandiyan ka sa ganyang klaseng environment at lalo't kapag hindi pa ganun kataas ang depensa mo. At hindi pa ganun kataas yung spirituality mo, yung tiwala mo sa sarili mo, yung naputunayan mo sa sarili mo base sa mga itong binabahagi ko sa inyo. Sobra. Kung nanonood ka right now dito, I deeply understand that kasi naranasan ko rin po siya. Well, meron kang mga nararanasan na for sure hindi ko pa nararanasan. At meron din akong mga naranasan na for sure hanggang yun hindi mo rin nararanasan pa. Pero naniniwala ako pag tayo nagkausap, nakikita ko
kung ano yung mga similarities natin at kung anong pwede kong ibahagi sa'yo upang malagpasan mo yan. Yan. Kasi marami na akong pinagdaanan talaga mga tinuruan, ginabayan, na talagang ang daming similarities as in. Kahit saan pa natin paikot-ikutin ang kwento, alam ko pa rin, aware ako kung saan ang tumbok natin. Ayun ay sa love. Okay. It was with this in mind that I began to design ideas and stories to help teach them. Kaya nag-umpisa si Jesus Christ na magdisenyo ng mga stories na makakatulong at mag-fit po sa mga taong ito. At ito po ang ibig sabihin muli ng sinasabi ko sa inyo na ako rin po ay gumagawa ng stories. Binababaan ko yung way na kung saan, in a conversational way lang, upang yung mga manunood ay maintindihan nila kung ano gusto kong ibahagi dito. Kung mapapansin nyo, minsan sabi kong paulit-ulit ha. Sadyang inuulit-ulit ko siya. Nauulit siya. Alam niyo ba kung bakit? At yun, itong nararamdaman niyo na may pagkainip na, ba't sinabi niya yung kanina, sinabi na naman. Sinabi niya na naman. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yan din ang naranasan ko. Ganyan na ganyan din ako nung nakikinig ako sa mga podcast nila, sa mga book nila. Napapansin ko, chapter 3 sinabi ito, sinabi na naman ito sa chapter 15. Pagdating sa chapter 30, sinabi na naman. Bakit kaya ganun? Nagtataka ako, ba't kailangan ulit-ulitin? Hanggang sa binanggit na, kaya po inuulit-ulit ko o nila din. It is because important. Importante siya. Kaya ko inuulit-ulit. Kasi there's no way na isang salita lang maalala mo siya. No. Kaya nga, nung nakinig ako ng audio, 1,000 times each audio back nung ako'y nag-uumpisa pa lang nung 2016. Then there's no way isang audio na isang oras, makakabisado ko. No. Naintindihan ko yun? No. Isang beses lang? No. Nung naka 100 na ako, medyo naintindihan ko na. English eh. Nung naka 200 na ako, nakikita ko na may nagre-result na. Nung naka 300 na ako, masalo ko siyang nagigets. Nung naka 600 na ako, teka, parang yun na, nag-i-embody na. Sabi ko, magsiseryoso ko lalo. Word to word ko yung bawat audio na pinapakinggan ko. Bawat salita, play post ako nun. Matinding focus yung kasi walang subtitle. Audio lang. Sulat ako. Araw-araw yan. Ganun po ang patience na ginawa ko. So, training na ng patience, training ng focus, training pa ng tenga, training din ng mata, training din ng attention, training din ng daliri. Yun po yung ginawa ko. Until now, yung pa rin ang ginagawa ko. May ginaganyan pa rin ako. Kasi there's no way na maiintindihan ko yung English lalo't pag malalalim. Anyway, yun ay an additional teaching na binabahagi ko rin sa Logic Divine Hub. Anyway, yun po, tuloy tayo. I knew I must word it all in ways that fit into their belief system or it would raise too many fears. Alam ni Jesus Christ na kailangan niyang gumawa ng mga words na mag-fit sa mga taong ito. Kasi kung hindi nga naman mag-fit, magbibigay po ito ng takot. If I began telling them to abandon that which they practiced because it was useless, a ritual that meant nothing, a ritual that actually harmed them, they would not have been able to integrate the information. Kung inumpisahan daw ni Jesus Christ na sabihin sa kanila na, iwanan mo na yan, walang kwenta yung mga pinapractice mo, useless yan, wala talagang meaning yung mga ritual na ginagawa mo. At yung ritual na ginagawa mo, makaka-harm, masasaktan, ikaw lang din mapapahamak pa dyan. At kung yun ang ginawa niya, hindi po nila bibigyan o tutuunan ng pansin kung anong mga binahagi ni Jesus Christ. Ito yung din pong ginagawa ko dito sa inyo. Diba? Inumpisa ko kayo, Law of Attraction, 5 Basics Foundation. Doon muna kasi yung physicality. Who do you listen to? Kanino ka muna makikinig? Yun yung very first point. Kanino ka ba dapat muna makikinig? Pangalawa, anong teachability index mo? Anong willingness mo na matuto? O nandito ka ngayon na nanonood. And then ang next nun, anong willingness mo na matanggap ang mga pagbabago? Accept the change. Na okay, ito yung buhay ko right now. Okay, ito ugali ko right now.
Okay, may ganito pa ako magsalita. Okay, hindi ako nagtitake down notes. Okay, hindi ako nagko-comment. Ganun. Okay, hindi ko to na-share sa Facebook ko. Okay, hindi ko to sinend sa message sa mga kakilala ko na dapat mapanood din nila to. Yan. Accept the change. Okay lang. So, dun muna. Kaya inumpisan ko po sa physicality. 5 basis foundation. Hanggang sa umabot na ng 6 foundation ng spirituality. Kasi kung inuna ko agad yung 6 foundation ng spirituality, baka maging challenge ka. Dun pa lang sa sinasabing forgiveness. Hindi mo nga matanggap magpapatawad ka pa. Diba? Ano mo mapapatawad isang bagay, hindi mo nga matanggap. Anyway, I was not able to go into their culture with these ideas. So, hindi po makakapasok si Jesus Christ sa kanilang isipan kung hindi niya naintindihan o hindi niya muna ginamit yung kultura na naintindihan ng mga taong pinapaliwanagan niya o yung mga ideya nila. So, I began coming up with stories that would allow them to integrate these truths within their lives and would bring an understanding into their minds of what they were doing to themselves. Kaya nag-umpisa si Jesus Christ nga, once again, gumawa ng storya na magbibigay para mag-integrate, pumasok din sa kanilang isipan yung katotohanan sa loob. Ayan, ng buhay nila at magbigay ng unawa sa kanilang isipan sa kung anong ginagawa nila sa kanilang sarili. For this was the biggest realization. Ito po ang biggest realization ni Jesus Christ. Sasabihin niya na dito. Kung pinaka na-realize niya, biggest realization. If you have a notebook and a pen, please write it down. Ito pong pagkakasabi. That all of the human suffering they witnessed, the poverty, the sickness, the embattled relationships, the family feuds, was fueled by judgment. It was fueled by the misunderstanding that they were separate from each other and that the world would not respond to their thoughts or ideas or emotions. Na-take down note po ba natin yon? Kung hindi po, i-post nyo muna, i-back nyo ulit, rewind nyo, inisulat nyo. Okay po? Nagawa na po ba natin? Talaga di nga. Ganun no? Talagang tinitira ko yung ego nyo right now sa ginagawa kong video nito. Kaya please forgive me kung ito yung ginagawa ko sa inyo, kung ba't ko parang binibitin, pinapatagal ko. Dahil this is really a training of patience as well. Di ko nakikita Itong content kong ginagawa kasi is not for entertainment. This is a training. Training videos talaga. Mga ginagawa, binabahagi ko sa inyo. So kung hindi mo pa nagagawa, once again, i-rewind mo, pakinggan mo muli, at i-take down notes nyo po. Merong subtitle dyan. Tingnan nyo. Kung minsan mali yung subtitle, pakinggan nyo maigi kung sinasabi ko. Okay. Done na po. Anyway. Baka iba sa inyo hindi ginawa, tuloy tayo. Okay lang. Baka dumating yung point na may marinig kang ibang information na kung mabahagi ay magbigay sa iyo ng realization o big realization na okay, dapat gawin ko na ito. So, ibig sabihin, sinabi ni Jesus Christ dito sa biggest realization niya na lahat daw po ng suffering na nakita niya, na na-witness niya, like poverty, yung kahirapan, yung sakit, yung mga laban, away sa relationship, yung kaguluhan sa pamilya, ay laging nagagasolinahan o umaapoy dahil sa pangungusga. Ito din ay nagagatungan ng misunderstanding na sila ay separate. Di, iba tayo baka iba ako Ganon. At ang mundo ay hindi magre-respond sa kanilang isipan, ideas at emotions. Thinking na yun nga talaga ang mangyayari at akala nila walang consequences na kailangang harapin kasi hindi po sila aware na wala namang magbabago sa mundo pag itong ginawa ko sa pag-inusgahan kita. Basta ako, that's it, period. Once again, sasabihin ko sa inyo, kung ganyan kayo, you don't know what you don't know. You think you know, but actually,
you do not. Alam na natin isang bagay, but actually hindi talaga. Akala lang natin alam natin, pero hindi po talaga. This is the basic premise of suffering. Ito daw po yung basic para kayo mag-suffer. This idea that your connection to source is already broken and that you have no help, you are alone on this planet. This is the basic mindset of the human being, and particularly the human being in the Western world right now. So ito po yung basic, no? Para kayo mag-suffer. Ito yung mga basic. At least may idea na rin po kayo na yung connection mo automatically disconnected na sa source. Kapag ikaw ay nag-iisip na walang tulong, walang makakatulong sa'yo, ikaw lang ang nag-iisa sa mundong to, yan po yung basic mindset. At yun ay ulitin ko ay wala namang tumutulong sa akin eh. Walang tutulong sa akin, ako lang mag-isa. Alone lang ako, solo lang ako. Wala akong pamilya, wala na akong pamilya, ganito ganan. Kaya natatakot ako na pag iniwan ko sila, paano ako? Wala nang tutulong sa akin, hindi ko alam. Ganon. Kaya ito po, sinasabi nga dito ni Jesus Christ, yun po yung basic mindset ng sinasabing suffering. Napuputol agad yung connection mo, nabubroken kapag ganong klase. Kasi hindi po kayo nag-iisa. You are not alone. Walang oras sa source, sa spirit, yung spirit guide mo. Pag tinawag mo, automatic pak nandyan na agad dyan sa tabi mo. O di, baka iba, di umaalis, nandyan pa rin sa'yo, natingin eh. Sabay kayong nanonood ngayon ito eh. Baka isa nga siya sa mga gumanon sa'yo, uy, mag-YouTube ka na. Uy, may nag-upload na, tignan mo sa YouTube. Uy, may notification, check mo. Yung pag-check mo, uy, ako pala. Yung check, nag-upload na pala. Kasi wala akong binibigay na dates kung kailan talaga ako mag-upload palagi. Sinabi ko dati, Tuesday, Friday, hindi ko na magawa eh. Due to some situations na kailangan kong gawin. Na kailangan harapin. Kaya random na lang ako nag-upload ngayon kung kailan. Ang importante, matapos. At magtuloy-tuloy tayo. Hindi ko nasusundin tong ego ko kung anong dapat. Dapat ganito, gano'n. Dapat mabilis. Dapat maayos. Hindi na. Yun na. I'm following. Kung anong binibigay din sa akin right now. Kasi kung anong dapat mangyari, ay mangyari. This is a perfect day. I have nothing to explain. Wala akong kailangang opinion na sabihin kung anong man kailangang mangyari. Ay dapat mangyari. Tatanggapin ko yan kasi isa yan sa senyales kung bakit gumagana itong isipan ko. Ito yung vibration ko. Kaya yun yung mga nangyari sa akin. So, ganoon din sa inyo. Okay, tuloy tayo. But in the time and place, there was a separation through the belief that God was punishing and that God had many requirements that one had to fulfill. Meron palang panahon o oras at lugar na kung saan ang separation daw pagdating sa Diyos. Na ang Diyos daw ay mapanghusga o ipapanish ka niya, no, paparusahan ka. Tapos meron ding Diyos na maraming requirements na kailangan mong magawa. At kapag hindi mo ito nagawa, then ikaw ay maa-assault. Masasaktan ka talaga sa akin pag di mo ganun eh, no? Masasaktan ka. Ayan. In some way, either the present or the future by some punishing, angry, and vengeful God. Ito daw yung mga, binigay ng mga paniniwala. Ito yung grabing paniniwala binigay talaga, no? Actually, nakita ko nito nung bata pa ako eh. Yung tipong, uy, mali ang ginagawa mo, kasalanan niya, mapaparusahan ka talaga. Alam mo yung mga paniniwala before na, uy, magkumpisal ka para mabawasan naman kasalanan ng ginawa mo. Kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Ako naman tong batang to, naranasan ko yan, pumunta ako sa simbahan, kinusap ko yung pare, sinabi ko yung mga kasalanan, tapos kinakausap ako. Yung ganun ba? Tapos paglabas, siyempre, since nilabas mo na yung mga kasalanan mo, masaya ka na ulit. Okay, then few days later, gumawa ka na naman ng kasalanan mo. Kalukuhan naman ginagawa mo. Dumating din ako sa point na nakikita ko maraming taong pumupunta ng simbahan. Then nagtaka talaga ako, sabi ko, ba't kaya mga tao punta ng simbahan? Pagkalabas, gagawin na naman yung kasalanan. Ang ganon. Taka talaga ako niyan eh, ba't kaya? Alam mo yung, nire-respect ko, gumaganon talaga sila. Grabe yung prayers na matindi. Yung ginagawa nila. Nakikita mo para kang maiiyak sa ginagawa nila kasi minsan naghahagul-gul ang iyak. Grabe yung pagpapatawad na hinihingi nila. Ganyan. Paglabas,
Siyempre, mararamdaman mo, feel good. Few days later, 2 weeks later, yan na naman. Balik na naman. Ako pa naman matanda na akong tao. Sabi ko, pumunta kami ng simbahan 2 weeks ago. Ito yung sinabi niya, ganito, ganun daw. And then, bakit parang nakalimutan niya na? Kayo po, ganun din po ba? Sana po, hindi kayo ganun, ha? Ibahin niyo po yung way niyo. Kung ano yung sinabi niyo, binitawan niyo, there's a time na magkakamali kayo at makakalimutan niyo siya. Pero kung mag-pop up ulit at naalala niyo, humingi kayo ng patawad sa sarili niyo. At dun sa mga taong nasabihan niyo, through prayers. And then make sure next time, naabangan mo palalo ang sarili mo. Para kung anong binitawan mong salitang yun, ay gagawin mo at maalala mo. Para hindi mo na magawa yung sinasabing kasalanan na wala naman dagang kasalanan. It's just an education for you to remember kung ano yung mga binitawan mong salita para mangyari siya. Okay po, tuloy tayo. People walk around in fear of this, and they walk around in judgment of their neighbors because they did not understand that their judgment were indeed inflicting pain on themselves. Maraming tao pong naglalakad, kahit ngayon naman, na merong mga takot, naglalakad sila na punong-puno ng panghusga sa mga kapitbahay nila, mga kaibigan nila, workmates, yung sinasabing toxic na boss, or kung ano man. Pero hindi po naiintindihan ng karamihan na itong panghusga na to ay nag-i-inflict na aapektuhan po ng pain, nagkakaroon ng pain ang sarili. Ang sarili nila, ang sarili mo, o ang sarili ko kapag ako'y nanghusga ng iba. Talaga nung naging aware po ako, nararamdaman ko na yung pain. Pag ako'y nanghuhusga, talagang effective siya. Kung gusto nyo subukan, try nyo. Talagang something may iinit dyan sa ulo nyo na parang magkakasakit ka na parang bakit? Tapos hingi akong sorry sa yan. Sorry, ano ba yan? Ramdam ko talaga may something na parang kung sinasakal. Parang, yung talagang na-inflict talaga ako ng pain. Pag ako'y nanghusga, minsan may mga unconscious things na dati pa siguro to, na naka-imbak sa akin. Tapos tinatanong ko siya palagi, saan galing to? May nararamdaman akong pain. Hindi ko alam kung saan galing. Na out of nowhere lumabas lang siya, pero hindi ko alam kung ano. Gumagana lang siya sa loob, ng parang invisible. Yan, hinahanap ko hanggang sa matutumbok ko na, okay. So pag natumbok ko na, mag-meditate ako, hihingan ko ng prayer. Yan. Ipipray ko siya. Hanggang sa maramdaman ko na, mararamdaman mo yan, pag nami-meditate ka kasi, mararamdaman mo na parang pinanghawakan mo siya. Mararamdaman mo yan minsan dito sa noo mo, nakakunot ka, nakaganyan pag nami-meditate. Tapos pag naramdaman mo yan, kailangan mo palang i-release. I-relax mo. Yan, minsan dito sa may something dito, may parang naninigas. Ibitawan mo siya. Kung saan man, saan sa katawan mo, may parang naninigas na parang gumaganon. Yan. Tayo mong bitawan, i-relax mo siya. Yan. Ganun po yung ginagawa ko. May bago na naman kayo. Moment na nakuha. Anyway, na mga natutunan nyo. Sabi ni Jesus Christ, so I had to come up with stories that could fit into their belief system. So kaya nga po maraming taong naglalakad na may takot, mahilig manghusga, hindi nila naintindihan na sinasaktan din nila ang sarili nila. Kaya kailangan gumawa talaga ni Jesus Christ ng stories base sa kanilang paniniwala. We knew through this process I had gone through that we had to work within the mind. Kailangan nilang pagdaanan ng itong proseso na to dahil ang tinatrabaho kasi nila ay sa loob ng isipan. As it existed in that moment, to teach it that most of what it believed it knew was untrue. Kasi ito po ay nag-exist na in that moment to teach it that most of what it believed it knew was untrue. Pinagtatrabahuan kasi nila Jesus Christ, o yung tinatrabaho dito, kahit ako po yung tinatrabaho ko sa inyo is yung isipan nyo. Yung nasa loob ng isipan nyo. Ngunit nag-exist kasi right now yung mga fears and judgment in this moment. For sure, maaaring meron ka pa niyan sa mga nanonood dito, na maaaring iba dyan itulog lang ng mga fears o judgment na pag naka-engage ka ng mga tao, sitwasyon, bagay, bagyo, kidlat, or what, something negative na parang hindi kaya ayos, nagigising sila at nagtitrigger. Ganun. Ngayon, kailangan gawin ni Jesus Christ ay maituro, no? Magabayan sila kasi yun yung
pinaniniwalaan nila kahit hindi siya totoo. Kaya itong sistema na to is very tricky. Actually, for me, it's very challenging as well, lalo na kapag magwa one-on-one tayo. Aware po dito yung mga apprentices ko po sa Rujik Divine Hub. Halos lahat po sila kinuusap ko one by one talaga. Ang tinitira ko kasi lagi yung pagkatao, puso, loob. Yan. And then, syempre, puso yung tinitira ko, magbibigay sila sa akin ng intellectual at first. Yung ego, binubuhos, ganito, ganun, kasi maraming question. And so, I have to go in a level na kaya nilang paniwalaan. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, who do you listen to? Makinig ka sa taong nakamit na yung hinahangad mo, di ba, nandun na siya. And then, pangalawa, ang pinaka-importante, yung sunod sa who do you listen to. Makinig ka sa taong nanggaling din kung nasan ka, and then gagabayan ka niya nung tamang step by step, no? Tamang step. Hindi kanya dadalhin sa level na mataas agad. Kumbaga, idadaan kanya sa level o mga paliwanag na kaya mong paniwalaan. Yan, yun po yung ginawa ko. And then, isa sa pinaka-importante pa, o sabihin natin, top 1 importance of who do you listen to is maniwala ka sa sarili mo. Kaya lagi kong sinasabi, ang binibigay ko sa inyo ay pawang gabay lamang. Nangyari na sa akin to, itong umubra, kaya subukan mo. Tignan mo kung gagana o hindi. Ikaw lang talaga makakapagsagot niyan, hindi ako. Yan, but ito yung instructions, ito ang guide, ito yung gawin mo, pakinggan mo, tignan mo. Unawain mo, isabuhay mo. Bigyan mo ng trial and error and you will see. Kung magkaroon ng resulta, come back to me. Usap ulit tayo. Para mabigay ko sa iyo kung anong next na gagawin natin. Yun po yung mga ginawa ko talaga. It takes time. It takes time sobra bago sila talagang tuluyang malaya na dito sa grabe, sobrang tricky ng system ni ego. Yan. To work within a mind filled with lies and misperceptions and untruths that it fully believes are all true, all just, and all inviolable. Bakit tricky? Experience ko rin to sa lahat ng members po ng Rujik Divine Hub. Meron din mga paniniwala na nandito tayo ngayon sa prisuhan ng mundong to. We are in a world of prison. Nung naintindihan na lahat, nagbago ng lahat, nung tinanong ko ulit siya, sabi niya, nandito pala tayo sa mundo ng paraiso. O, tingnan mo, nagbago. Alam niyo ba kung sino tinanong ko doon? Nanonood siya ngayon dito at yun ay si Brother Ton. Kaya nung unang narinig ko sa kanya yun, hindi muna ako nagsabi ng kung ano, na hindi ko sinabi na mali yan, Brother Ton, hindi ganyan yung tama, hindi yan. Hindi ko ginanong, hinayaan ko lang talaga, in-acknowledge ko. Kasi nandun pa siya sa paniniwalang yun. Sabi ko, tingnan natin, pag nalaman niya pang lahat ng mga ginabay ko sa mga susunod, kasi kailangan kong salain eh, kung magtatagal ba o hindi eh, kung magtutuloy ba o hindi eh. Kaya hinayaan ko muna hanggang sa ma-discover niya ng maigi, hanggang sa malaman niya ng maigi, hanggang sa natumbok niya na, then tinanong ko ulit siya. Sabi ko, kamusta brother? Naniniwala ka pa rin ba na dito tayo sa mundo ng prisuhan? Sabi niya, hindi bro. Nandito pala tayo sa mundo ngayon ng paraiso. Ang kulit no, ganong katindi. Kapag na-release ka dito sa tricky system dyan sa kalooban mo. Alam ko, kaya mo rin naman gawin to nang ikaw lang mag-isa. Ako nagawa ko mag-isa eh. Ako lang eh. But the question is, can you support yourself? Kaya mo bang pangawakan? Kung kaya mo, you can do it. You don't need to enter the Rujik Divine Hub. Kasi hindi po ako naghahanap ng marami. 10 to 11 people lang po each batch. Para mas magabayan. At bakit 11 lang or 10? There's a reason. Dahil sa numbering. Angel number 11. 10 students. Pang 11 doon ay yung teacher o yung mag-guide. Yun po yung purpose nun. Pwedeng umabot ng hanggang 13. 12 students and isang teacher. 13. 13 is one of the most powerful number na hindi po aware ang karamihan. Akala nila, Friday the 13, pangit, ganito, gano'n. No. Kaya nga, you become what you think about. I'm telling you, that's a powerful number as well. Okay? Anyway, tuloy tayo. Once again, sinabi nga ni Jesus Christ, ito ay tricky system na kung saan nasa loob kasi ng isipan ay punong-puno ng kasinungalingan, mga misperceptions, mga hindi totoo, at punong-puno ng paniniwala na akala nila ito ay totoo, na yun talaga at parang hindi ito nababago.
Yun po yung mga ginawa ko. Hindi ko ma-explain sa inyo ng maigi kasi ako lang talagang may proof nun. Sabihin natin, isa-isahin ko yung mga ano ko, no? Apprentices. Baka nanonood sila at baka kilala nyo rin. Si Brother Al Gray. Marami kang mga napag-usapan yan. Marami mga paniniwala yan. Na dati, Sigma. Ganun siya, may pagka-Sigma. Alam niyo yung Sigma, Sigma boy. Kailangan Sigma ka. Yung Alpha, Omega, o kung ano naman. Alpha male. Yan. Sunod, si Sis Daisy. Si Sis Daisy, isa po siyang kasambahay. Nag-work siya. Tapos, ay grabe yung napagdaanan ng taong to. Nung nakwento niya sa akin nung kabataan niya, ay, ang masasabi ko, hindi ko sasabihin ko pero ito lang yung word na pwede kong sabihin. Mas masahol pa ang naranasan niya sa naranasan ko. Matinding, grabing, bigat. Separation talaga, as in, nahati pa siya sa gitna. Nung kabataan niya, at kung anong kailangan gawin niya. Ayan. Pero nagbago. Sunod, si Brother Rafi. Si Brother Rafi, marami na siyang awareness talaga. I mean, iba na talaga siya. Ang dami niya nga urong-sulong na ginagawa eh. Ang dami niyang challenges. Taga Iloilo siya. Isa siyang real estate. Nagbebenta siya. Ganito ganon. Meron siyang kuya na nakamastermind niya rin. Isa siya sasabihin nating black sheep sa magkakapatid before. Ganyan. Ang dami pero ngayon ay iba na. Ibang-iba na. Ang daming filled with misperceptions, lies, or untruths. Meron naman siyang magandang mga beliefs na, pero yung kumuhukay namin ng pinakalalim-lalim pa, iba ang nadidiscover namin. Iba yung natatanggal sa kanya. Kaya ngayon mas straightforward na siya, mas lalong gumaganda. Ang sunod ay si Sis Jessa. Si Sis Jessa, batch 2 na po ito. Sumunod yan eh. Nung may batch 1 tas batch 2. At anyway, siya din, hindi ko akalain na meron kaming similarities. Well, may mga challenges sa kanya na before hindi ko halos maintindihan kasi ang tahimik niya lang talaga. Hindi siya masyadong nag-share, hindi siya masyadong nagbibigay ng kung ano. Pero may sinisendan po ko sa kanyang voice message. Nagbibigay ako ng mga gabay at nag-reply din naman siya. Isa pala siya sa mga estudyante na hindi ko rin halos o nakapagkwentuhan kung ano talaga yung pinaka nangyari sa kanya. Pero nung huli na naging okay na nakwento niya na about sa ito pala naging work niya, ito pala naging question niya sa buhay niya, at kung ano pa, and then hanggang saya na-awaken na siya. Aware na siya kung bakit, o kung ano ang purpose niya dito sa mundong to. So, dati si Sistine. Sistine, kung nanonood ko ngayon dito, aware po kayo. There are days, nakita ko sa kanya na kung saan, nagmamastermind kami, takang-taka ko ba't parang pinagpapawisan siya at hindi siya makapagpaliwanag ng maigi. Tama ko agad yun, kita ko agad. Then after nun, bigla siya nag-message sa akin privately. And then naintindihan ko na, kinuwento niyang lahat sa akin. And then sinabi ko sa kanya, sis, gusto mo ba talagang baguhin yan? Nag-decide talaga siya, sabi niya, yes, gusto ko na talaga coach. Okay, ginabayan ko siya, binigyan ko ng instructions itong ginawa niya. Ganyan. Alam niyo, after few days later, ang ganda ng picture niya. Talaga nag-bloom siya. And then pumupunta siya sa church nila, sabi, parang naging mukha kang Koreana. Ganon. And then nung kami, mastermind, iba na siya. Tawa siya ng tawa na. Nung first meet up ng Rujik Divine Hub, grabe daw siya tumawa. Bawat konting tawa siya ng tawa. Nag-iba, gumaan ang isipan niya. And then nagkaroon ulit siya ng challenge. Ibang challenge naman, may another mabigat na challenge na naman sa kanya. Aware ako, hindi siya nagpaparamdam, parang nawala na naman. O sasali, mawawala. Ganoon hanggang sa, ito pala nangyayari sa kanya. Sinya na naman sa akin. So, ito nga, ang dami ng sorry for the words sis, this is yung drama nga ng ego. Ang dami mga untruths and lies na kailangang matanggal, madismantle. Yan. So, hanggang sa naintindihan niya na, okay na ulit, tuloy-tuloy na ulit. Ayan, paganda na. Ang dami, hanggang sa natatawa ko sa kanya kasi nung umuwi siya sa probinsya nila, takang-taka yung pamilya niya. Ibang-iba na daw siya. Kaya sabi ko, kulang na lang gawin siyang santo, hawakan, tapos magganon ba sa kanya.
Kasi tinitingnan na siya. Ibang-iba na daw siya magsalita eh. Alam mo yung santo na gagawin ng panyo, tapos magkukrus ka ba? Parang ganun na yung tingin sa kanya ng mga kamag-anak niya. Ibang-iba na daw talaga kasi siya eh. Kasi aware na siya. Na-dismantle na. Ang daming matanggal sa isipan niya mga lies, mga untruths, at kung ano-ano pa. Nakita niya umuubre. Ayan. So, sino ba sunod? Si Brother Omar. Si Brother Omar, isa sa mga dati ko pang subscriber simula sa YouTube way back pandemic. Ayan. Kilala niya ako. Nag-meet up din kami bago pumunta ng Canada. And then, ito marami siyang challenges sa kanya na talagang sabi ko, darating ang time na maintindihan niya to kasi hindi niya pa nakikita. At yun yung magpatawad sa magulang niya, kay mama niya. Which is nangyari, sabi ko, finally, salamat, nakuha niya rin. Yun, marami pala siya kailangang ipatawad. Yun kasi yung pinaka nakikita ko. And then, pisa noon, yung nag-mastermind, second mastermind, nung nagkita-kitang lahat, talagang nakita ni Brother Omar, sabi niya, bago pa dumating ang hinihiling mo, kung ano man na nangyayari, alam ko okay na agad. Talagang okay na talaga agad. Bago pa ang lahat, okay na talaga. Yan. So sabi ko, salamat. Umabot sa ganong klaseng decision. Kaya napaka-powerful po ng mastermind meeting in person. Nung nagkita-kita sila. Sundan natin si Brother Ton. Si Brother Ton, meron na po talaga siyang sinalihang sinasabing lihim ng karunungan. Sabi po ng mga kapatid namin sa Logic Divine na pag ginawa ka mo yung kamay niya dito, braso, para dang bakal, ang tigas. Kasi grabe niya matinding tinraining ang katawan niya. At iba siya. Talagang barako siya. Talagang masasaktan ka sa kanya kung ano siya dati. Alam mo yung grabe. Sabi natin, di ko alam kung may pagka-barumbado siya dati. Di ko alam eh. Hindi niya nabanggit yan, pero grabe siya sa alak hanggang umaga. Ang sabi niya kasi pag may nag-cut sa kanya sa tricycle, talagang pupuntahan niya at sasapukin niya talaga. Makikipag-away talaga siya. Alam mo yun, yung ganong klaseng tao nagbago. Nung sabi niya one time nung nagtitiktok kami, doon kami nag-live, sabi niya, Coach, hindi po, pag pumapasok ako sa school, lahat ng notebook ko wala sa akin. Ibang tao nagsusulat nun para sa akin. Ganun siya. And then nagugulat yung teacher niya, bakit yung notebook niya, iba-iba yung way kung paano nagsusulat. Parang ang galing naman, parang magic. Ganun. Kung baka 4th year high school na siya, saka pa lang daw talaga siya nagtutong magsulat. Ganon. At dito sa Logic Divine Hub, sabi niya nga, weakness niya English. Pero nagbabasa na siya ng English. Una, hindi siya nagsusulat. Hindi siya nakakaintindi ng English. Pinapasulat niya pa sa anak niya. Kay Yen. Sa anak niya. E di ipapatranslate niya in Tagalog para maintindihan niya. Pero, ngayong ginagawa niya na, siya na mismo nagsusulat, alam niya na kung paano i-translate, naiintindihan niya na rin yung English, gumagawa pa siya ng vocabulary. Kaya yung education mo ay hindi importante kung ano ka man noon. Kung ano natapos mo, kung anong pagkatao mo, importante kung ano nang intention mo, ano na yung hinahangad mo, kung anong klaseng pagbabagong gusto mong gawin sa iyong sarili. Ayan. Kaya dun ako bumilib eh. Ibang klase. And then nagbigay sa one time ng mastermind kami. May nag-cut sa kanya. Kasi pag ikaw yung nasa highway, di ba? Kung sino yung lalabas na tricycle o motor, ikaw dapat ang titigil. Ang ginawa niya, lumiko agad. Nagulat siya. And then itong lumiko, pinagsisigawan niya pa na, ano ka, hindi mo ba alam kung anong ginagawa mo? Parang si Brother Ton pang minali. Alam mo kung ginawa ni Brother Ton? Sabi niya, tahimik lang siya. Sorry. Humingi na lang siya ng sorry. Pero kung siya yung dating Brother Ton, naku, baka nasapok mo yun. Kaya iba po talaga. Kaya nakakatuwa yung story niya na malaman-laman na kulang na nga lang daw. Dati, sasali na siya sa New People's Army. Yung ganong klaseng tao, talagang iba ang kanyang karma na binitbit in this lifetime. May pagka-leadership na may pagka-barako, na may pagka-grabe yung ego. Pero hindi ko alam kung ano yung pinaka-nag-twist sa kanya, bakit
ito na ngayon ang ginagawa niya. Mas pinili niya na yung talagang kamalayan. Ayun, hindi alam, naalala ko na. Sabi niya, marami kasi siyang tanong sa buhay niya. Gusto niyang mas makilala ang sarili niya. At dito po, sa Rujik Divine Hub, niya lubos nakilala kung sino siya. O dito tayo kay Brother Richie. Si Brother Richie naman po, nasa New Zealand po siya. Alam niyo ba kung nagmamastermind kami every Sunday? Alas 12 o 1 ng madaling araw na doon. At natatapos kami 4 to 5 hours. Meaning alas 4 o alas 5 na ng madaling araw doon sa New Zealand. Ganun siya ka-dedicated. So iba naman ang kwento niya. Talagang nasa positive side na siya before pa. Lagi niyang hinahanap ang positive. Hindi siya makinig sa mga motivational. Hanggang sa nung nakaabot siya sa akin, it's a different thing. Wala siya masyadong binibigay sa akin na negative or what. Naka-focus na kasi talaga siya sa positive. Yan na talaga yung niya, dedication niya back nung nasa Pilipinas pa lang siya. And then, iba na yung niya. Iba yung impact sa kanya tuwing may mga paliwanag pagdating kay Jesus Christ sa spirituality. Iba siya magsalita. Kung napanood niyo po yung vlog na ginawa ko o yung content na ginawa namin sa mind-blowing information sa Law of Attraction, nandun po siya. Nakikita niyo kung paano siya magpaliwanag. Parang kulang lang sumabog siya. Hindi niya ma-express lahat yung grabing feeling nung nadadama niya. Ayan. Kung naalala niyo yung kwento ni Jesus Christ nung nagkaroon siya ng Christ consciousness, diba kailangan niyang pumunta sa gubat at humiga doon for few weeks para maobserbahan na maintindihan niya kung nangyari sa kanya. Ganun. So, nandun siya sa level na ganun. Sobrang saya niya. Iba yun. Dami kasi akong pinagawa sa kanila eh. Pero, dito ko bumilib sa kanya. Dumating talaga yung moment na meron kaming mastermind. Madaling araw sa kanila yon. May sakit siya. Talagang sinasabi niya mag-quit na siya. Parang hindi na siya magtutuloy. Pero nandun siya, nagpakita siya. Sumali siya. And then binigyan ng mga energy, mga gabay, tinuloy-tuloy. Kasi ganun po, pwedeng mangyari to sa inyo pag sumali kayo sa Rujik Divine Hub. Tapos sabihin ng isipang mag-quit ka na, at sasali ka pa dyan, okay ka naman, etc. etc. Pero tinuloy niya. Doon ako nagpapasalamat, tinuloy niya, diniretso niya. Ang tinuloy niya, ayan, naging ganun na siya. Ayan, grabe na siya magpaliwanag, iba na siya mag-isip, iba siya magbigay ng energy sa bawat isa. Iba po. Okay, dito naman tayo kay Sis Cheche naman. Sis Cheche po, isa po siyang HR. Sabi ko talaga nung una, uy, may sumali, HR, finally, magkakaroon ako ng HR sa Rujik Divine Hub. Pero sabi ko, obserbahan ko muna to. Ganyan. So, nung unang sali niya, magkakilala pala sila ni Brother Ton. Yung mga first trainings, okay naman, okay. May kasama pang nahihiya, ganito ganon. Hanggang sa nakasali siya sa first meet-up ng Rujik Divine Hub. And then, marami din siyang mga sinesend na message sa akin na confusion, di niya alam kung anong gagawin niya. Dahil kasi mga lies or kung ano tumatakbo, pinapatakbo sa kanya ng ego niya, kaya nalilito siya. And to make the long story short, ibang-iba na siya ngayon. Kasi ang hangad niya ay makalaya doon sa work na pinagtatrabuhan niya as HR for 8 years, mahigit. Ganon. And gusto niya mag-focus sa business niya lang na ginagawa niya para may time siya sa dalawa niyang anak, sa kambal niyang anak. Nangyari, talagang gabay lang ang ginawa ko. Gabay lang. Hindi ako yung nagsabi na stop mo na yan. Ay, hindi dapat na gento yan. Actually, binibigyan ko nga ng magandang impormasyon yung bawat side eh. Hanggang sa dumating na sa point na sa kakatraining namin, kakatuloy-tuloy namin, ayan na. Finally, nag-decide na siya. At this year, yan na. Ginagawa niya na talaga kung nasan siya right now. At patuloy sa training. And then sinabi niya din sa akin na talagang hindi siya nagbabasa. Gusto niya naman pero wala pa talaga nung una. Hindi niya rin ginagawa yung mga trainings kung ano pa mga kinakain. Etc. At yun, kitang-kita niya, damang-dama niya na ang pagkakaiba ng kung ano siya dati at kung ano na po siya ngayon. Kay Sis Tony naman tayo. Si Sis Tony po, matagal ko na talaga siyang kakilala. Nakamit ko na rin to nung ako pa nasa Pilipinas. Marami rin siya mga challenges, pero ganun pa man, nakita niya, siya isa sa mga pinating pioneer. Kasi nung 2020 pa lang, nandyan na rin siya eh. Kasama ko na rin eh, nanood na yun ng YouTube ko eh. Sa mga law of attraction and this and that.
And then kahit nawala ako for ilang years, nung nakita niya na ako ay ito nga ulit, may ganito kong training na gagawin, bumalik siya at nakita niya na ang totoong pagbabago talaga. Kitang-kita niya yung difference nung sinasabing law of attraction ng before at ngayon nilagyan ko ng spirituality. Kitang-kita niya lang po. Hindi ko mabanggit ang lahat pero dami niya kasing challenges talaga sa buhay niya. Pero ito na lang siguro mababanggit ko. Pasensya na sis kung nanonood ka dito. Sinisiwalat natin yung mga magagandang aspeto sa iyong buhay. At yun ay, ito lang yung isang word. Maldita siya. Maldita daw siya. So dahil doon, yun na, spirituality, unti-unting nababago. Unti-unti talaga. Ayan. Nakikita niya na lalo yung buhay. Siya ay nag-work po sa MMDA for almost 10 years may na ba? Ang pagkakalam ko, more than pa siguro. Yan. As in, ibang-iba na siya. Siya yung taong hindi tumatanda. Talagang kung siya dati, mukha pa rin talaga siyang bata. Ang galing ng taong to. Ang last po ay yung anak ni Brother Ton. Yung anak po ni Brother Ton, alam ko kaka-16 niya pa lang. Siya ang pinakabata po sa lahat. Sumali siya dito, ginawa niya rin yung mga training na kailangan training. Siyempre, nandyan din si papa niya. Gumagabay din sa kanya. Kaya malaking tulungan. May advantage din. Pero ganun pa man, hindi po makakatulong yung papa niya kung hindi willing yung bata na gawin yung ganito. Kasi pumapasok siya sa school busy din siya sa school Pero kahit ganun pa man, since meron siyang awareness sa kung anong mga binahagi, anong training na mga ginagawa, 5VC's Foundation at kung ano-ano pa, nagagamit niya po sa school. Marami din nag-iba sa kanya. Nagtaka din siya. Aware siya sa mga pagkain na rin at anong kailangan gawin kapag ikaw ay mag-aaral. Ganito, ganon. I don't know the rest. Pero there's a time din na nagkausap kami one-on-one at kailangan ko siya bigyan ng gabay at clarity tungkol sa nangyayari sa kanya sa mga naisip niya at kung ano pa. Ayan, talagang itong batang to, ibang-iba ang mangyayari sa kanya kapag itutuloy niya pa yung training na ginagawa namin dito. Which is, andyan naman si papa niya, gagabayan at gagabayan siya. So yun po yung apprentices right now. Kung mapapakinggan nyo, yun yung mga observation ko na nagbago. Hindi ko makikwentong lahat, ang dami. Dapat sila magkikwento nito, hindi ako Kung ano talagang totoong nagbago sa kanila Pero makikita nyo po yung post. Meron po akong post sa Facebook page ko kung ano yung story. Kasi may question akong binigay sa kanila, pina-answer ko sa kanila. Pero iba pa rin kasi yung sagot pag sila mismo ang nagbigay. Kung ano talagang nagbago sa kanila. Iba ang maririnig nyo. Tsaka ang kagandahan nito, pwede mo kasing ma-level yung sarili mo kung nasan ka ba, ano bang profession mo right now. Halimbawa, si Brother Fred, Brother Al Gray, si Sistine, itong tatlong sila, real estate sila. Real estate. Si Sistine, broker na. Yan. So, si Brother Ton, isa po siyang tricycle driver. Tapos, ang anak niya nga, estudyante, yan. So, pwede kayo makakonect sa kanila. Iba ang mga energies nila. Si Sis Daisy, isa po siya sa nag-work as kasambahay. At meron din po siyang iba pang ginagawa. Makakonect din kayo sa kanya. Mali-level nyo ba? Ay, medyo may similarity kami ng taong to, baka makatulong sa akin to. Talaga makakatulong. Kasi may similarity kayo sa ginagawa. Si Brother Omar, iba-iba yung mga ginagawa niya, pero meron talaga siyang pinaka-tina-target. Pag nakausap niyo siya, masasabi niyo, ay ito, maganda tong pakinggan kung anong pwede kong sundin sa mga binabahagi niya. Kaya nga, who do you listen to? Si Tony, nag-work po sa MMDA, so for so many years, hindi lang yan, mahilig din po siya sa aso. Yan, mahilig talaga siya sa mga, alam mo yung mga rescue pet or what, doon talaga siya, grabe yung puso niya pagdating sa mga aso. And so may ganun siya, baka pwede kayong magkausap or what, makakatulong talaga. If ever, no, yung mangyayari, ito yung nakikita ko kasi pwedeng mangyayari talaga sa Logic Divine Hub. Pag may mga bago talagang pumasok, talagang magbibigay po ako nung mag-guide din po sa inyo. Para hindi lang po ako. Kasi hindi po 24 hours o 24/7 nandiyan ako lagi para mag-respond sa inyo. Magbibigay ako nung mga binanggit ko sa inyong tao na para magabayan po nila kayo. Para, alam yun, mabigay din nila sa inyo kung nung ginawa nilang training at makapagbigay a boost sa inyo ng information, yung sinasabing accountability. Na parang may nagmo-monitor ba? Kahit papaano sa'yo, na nagbibigay siya ng push, pinipindot ka na para gumalaw ka, ay oo nga pala, kamusta ka na, ay okay. Ganun po. So,
But for now, hindi ko pa alam kung kailan siya mangyari. I highly suggest kung gusto niyo pong sumali, abangan niyo po sa Facebook page. Maybe this year, magpo-post po ako. Kasi ginagawa ko pa yung ibang mga kailangan gawin para mas mabuo siya ng mas maayos. Kasi yung mga papasok na susunod na batch, iba po eh. Mas iba na yung daanan na may bibigay ko, mababahagi ko. Mas mabilis pa po sa panong naranasan ng mga apprentices ko right now. Yun lang yun. Anyway, ang kahaba na nang napaliwanag ko, no? Salamat hanggang ngayon, nandito ka pa rin nakikinig. So ito lang sunod. To begin to shift that consciousness little by little is a tricky subject. So this is what we discuss. We began to invite friends over. We had our friends from our past when we had been ranging over the countryside, discontented with the status quo. And so, these were the people that we first sat down with and shared this experience with. So, yun daw po yung pinag-usapan nila ni Jesus Christ at ni Mary Magdalene. And then, inumpisahan nilang magtawag ng mga kaibigan na kung saan, mga dati nilang mga kaibigan. Tapos, nakatira sa countryside, medyo malalayong lugar yon na parang hindi na content, hindi na satisfied sa nangyayaring status quo, yung paulit-ulit na lang na as is lang talaga. At ito yung unang tao daw po na inubuan nila para ipaliwanag itong mga experiences na kung saan ipiniwanag ko sa inyo kanina lang. Ayun po. Anyway, experiences na mga nangyari sa mga pagbabago na nangyari sa kanila nung sumali sa Rujik Divine Hub. So dito na po nagtatapos din pala ang paliwanag ko. Ang next topic po na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol na sa Gathering Shepherds. Ito na po. So once again mga kapatid, mga kaibigan, mga kasim like-minded, mga apprentices, future apprentices, ako po yung muling nagpapasalamat sa inyo. Kamusta po? May panibagong aha mo man po ba kayo nakuha dito? Baka hindi mo pa na-share to ha? Share natin. Baka di ka pa nagko-comment? Comment. Oy, baka nakalimutan mo mag-like. Like na mo. Ganun yun ha. But it's up to you. It's always your choice. Hindi ko mamimilit. Kahit di ka mag-comment, that's fine. As long as may nagbago sa'yo, nakuha mong value, o kung anong merong value sa video na to, isabuhay mo. Dahil kung anong binibigay ko sa'yo, ay makukuha ko rin. Spiritually. At kung anong natatanggap ko, yun din, automatic, para ko na rin ibinigay sa'yo. Pareho lang po pala siya. Okay po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless us all, wherever we are. Thank you, thank you, thank you.